Hello guys! Welcome back to our channel and meron tayong bagong episode ngayon ng ating Arduino training series. So for today, ang ating topic is about the real-time clock, RTC. Ito yung ating RTC. Yan. So ang RTC natin, ang ginagawa ng RTC is nag-integrate siya ng time, ng real time sa ating mga projects. So kung ngayon ay 11 o'clock, nasa-save yung time dito sa ating chip na nandito. So itong ating real time clock, meron din tong battery. Kung makikita nyo dito yung coin cell, kasi ang ginagawa ng real time clock, kahit namatay yung ating system, nare-retain yung time sa kanyang memory. So, ibig sabihin, kapag naka-power off itong ating system, kapag binuhay mo siya uli, yung time na na-retain niya, nagalaw pa rin yan. So, ibig sabihin, pinatay natin siya ng 11 o'clock, at binuhay natin ng 11:30, ang mangyayari sa kanya, yung 11:30 na-retain niya. So, nagana pa rin siya kahit naka-power off yung ating system. So, ang real-time clock kasi is pwede natin gamitin sa ating mga projects na kailangan na automation based on time. So, halimbawa, gusto natin ng mag-on ng isang device ng 8 AM in the morning and then mamamatay siya ng 6 o'clock ng gabi. So, ang kailangan nyo sa inyong project is itong real-time clock. Okay. So, magsimula tayo sa ating diagram. Kung makikita nyo dito sa inyong screen, meron pa rin tayong yung relay natin. Pang-control natin itong ating AC bulb. Mula ito sa last episode natin ng ang topic natin is relay. And then meron din tayong LCD at itong real-time clock mismo na module. So basically, ang gagawin natin is i-automate natin itong ating system para mag-on siya at specific time and then mamamatay siya at specific time din. So for the connection, meron tayong dinagdag lang natin dito itong ating real-time clock. Meron niyang pins na 5 pins. Ang unang pin natin ay yung ating BCC na konekta sa 5 volts ng ating breadboard and Arduino. Yung ating ground sa ground ng ating Arduino. And then meron tayong clock na tinatawag. So may label yan. Yan, clock, dot or data, and reset. So ang clock natin nakakonekta yan sa pin 5. Tapos yung data natin naka-connect sa pin 4 and itong reset natin ay nasa pin 2. Okay, yun lang yung additional na connection natin dito sa ating diagram. Kung napanood nyo yung ating last vid, yung ating relay is yung signal natin naka-connect sa pin 2, binago natin into pin 8. Since ginagamit ng RTC natin yung ating pin 2. Okay guys? So yan lang basically ang ating connection. So kung magse-set up kayo ng AC na component, halimbawa itong ating bulb, make sure na safety first po tayo dahil ang AC po natin is nakaka-kuryente po ito kung hindi po tayo maingat.
So sa ating mga kids na nanonood at may project kayo na nagpapailaw ng bulb, mas maganda kung meron kayong adult supervision. So kasi kapag nakuryente kasi minsan sugat lang, pero madalas ay medyo masakit yung nagiging injury. So guys, safety first po tayo sa ating mga project since meron na po tayong AC na load. Okay? So for our code, meron na ako ditong ginawa na code natin. Pero ang RTC kasi natin ay gagamitan natin ng library. Ang library gamit natin dito is yung DS1302. Ito yung model ng ating RTC. Marami kasing model ng RTC available sa market. And pwede natin gawin yon, gamitin yung mga RTC na yon, pero gagamit tayo ng proper na library para sa kanya. So para ma-install yung ating library, pupunta lang tayo sa library manager. Type nyo lang yung DS1302. So marami ditong DS1302, pero ang aking gamit is yung RTC by Makuna kay Michael Miller. Yan. So itong library, inulit ko, ito ay para mas mapadali yung ating coding sa ating Arduino. At ito namang Arduino kasi is open source, so maraming mga programmer ang nagko-contribute ng kanilang mga libraries. And then sa mga libraries nila, ginagamit natin ito sa ating mga prototypes para mapagana natin itong ating mga component na ginagamit. Okay, so once na-install nyo to, meron na tong kung pupunta kayo sa examples, meron tayo ditong RTC by Makuna. And then ang ginamit ko ditong base na program is itong DS1302 simple. Okay, pero ito kasing code natin, medyo binodify ko na to para mag-fit dito sa ating system. Okay, so nakalagay din dito mga pins na ginamit ng RTC natin ng library. And then makikita nyo dito, in-include na natin yung library. So ang libraries natin ginamit dito is yung ating RTC and yung ating LCD I2C. Kung hindi pa kayo familiar sa LCD, meron tayong separate na tutorial para doon, para mas focus yung explanation sa ating LCD. Pero dito, implement lang natin itong ating mga code ng mga LCD, and then tuloy lang natin yung application ng RTC sa ating project. So ito kasi yung code natin, ni-ready na natin kasi medyo mahaba ito. Kahit ako yung iba dito, hindi ko siya maintindihan, pero ang target kasi natin is magamit itong library para sa settings ng ating prototype. Okay? So dito muna tayo sa setup. So meron tayong serial.begin, ito kasama dun sa library para makita sa serial monitor natin kung ano yung status. Kung makikita nyo dito, naka-live na tong ating program, makikita nyo na yung date at saka time. So 8 August 6, 2024, at ang oras ay 23:34:23. So itong 23, ito yung hour, ang 34, ito yung minutes, and then seconds naman itong huli. So kung mapapansin nyo, 11:34 ng gabi, ginagawa natin itong ating tutorial. Okay, so naglagay lang ako ng konting yung relay natin
inano natin sa pin 8, and then nag-ano tayo ng konting variables na gagamitin natin para makuha natin yung data ng ating hour, minute, and seconds. So dito sa code na to, ang ni-utilize ko is yung ating hour at saka minute. Pero pwede nyo naman gamitin na yung date kung meron kayong specific na date na kailangang mag-automate. Okay guys, ang setup ko kasi ito is araw-araw mag-on siya sa specific na oras, and then mag-off din sa specific na oras. Okay? Ito, RTC.begin, LCD.begin, mayroon tayo dito. Ito kasi kinukuha lang niya yung date at time. So automatic na siya, wala kayong iseset na date and time dito, since dito sa library na ito tinitingnan din ng module kung meron ng date at time na nakasave sa kanya. Kasi ang ginagawa niya, kinukuha yung time mula dun sa inyong laptop or PC. Kaya nasisynchronize yung date at saka time. Kapag binago nyo yung date at time sa inyong PC at in-upload nyo yung code, yun yung susundin ng ating RTC module. Okay guys? Okay. So yan, nag-set cursor tayo. At dinidisplay natin dito yung status ng ating relay kung naka-on ba siya or naka-off. Okay. Kinukuha niya yung date at time. So guys, i-upload ko tong code na ito sa description. Kaya kung gusto nyo i-download ang code na ito ay feel free na i-download. Ito kasi minodify lang natin ng konti para makuha natin ang data. So dito kasi gumagamit tayo ng string na variable para makuha yung mga data na kailangan natin. So halimbawa ito, hour, minute, saka seconds. Okay. And then itong portion na to, dito natin tinitingnan yung specific time kung kailan siya mag-on. Yung relay pin natin mag-high, and then mag-display sa LCD natin ng on na status. Tapos ito sa kabila, ito naman yung naka-off. So basically, hindi lang isang beses kayo pwede mag-set na kung kailan lang mag-on at mag-off. Pwedeng 8 o'clock ng umaga mag-on, and then 9 o'clock mamamatay, and then 10 o'clock mabubuhay uli, and then 11 o'clock ay mamamatay uli. So makokontrol nyo dito kung kailan nyo talaga gustong i-on at i-off, kung ano man yung inyong i-automate. Okay? And then meron every 5 seconds yung ating pagkuha ng time. Okay? So ang pinaka-importante kasi dito itong ating print date time, since kinukuha natin yung data natin ng date at time. Kung mapapansin nyo dito, yung date time now, nag-set ako dito ng variable as string, and then yung string natin are minutes saka seconds din. Okay. Kasi dito, kung mapapansin nyo sa ating serial monitor, ito yung date string, itong portion na to, and then pinaghiwa-hiwalay ko na siya yung hour, minute, at saka yung ating seconds mula dun sa date string na yun. Okay. So yung date string natin, para makuha ko yung segment na halimbawa, ito lang gusto kong kunin, gagamit tayo ngayon ng function na substring. Kasi lagi naman itong double digit, pag ito ay halimbawa itong date 08, so double digit pa rin siya, pero
hindi nagbabago ang posisyon ng kada character natin. So, meron tayong tinatawag na index dyan. So, halimbawa, ito, date string natin. Ang kanyang bilang dito is, halimbawa ito, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. So, kung mapapansin nyo, pang 11 itong ating hour na character, kaya nag-substring ako dito ng 11 to 13. So, kung ito ay 11, 11, 12, 13. So, bago yung 13, ito yung nakukuha kong data mula dun sa date string. So, ito namang 14 minute, kung bibilangin natin uli, 0, laging nagsisimula yung index natin sa 0. Pag nabilang tayo sa string. So, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. So, itong 14 and then matatapos yung ating index sa 16. So, makukuha ko itong 41 na which is yung ating minutes. Actually guys, itong mga paggamit ng string at saka mga substring, ito ay medyo advanced, kaya ito ay medyo patikim lang kasi dun sa mga modules natin na nagamit ng serial, ang pinakamadaling paraan para makuha yung data niya, halimbawa yung GSM, meron tayong GSM module na pwede natin lagyan ng SIM na kapag nag-send tayo ng message dun sa SIM card na yun, marireceive nung ating GSM module and then madi-display yun sa ating serial monitor. So the best way na makuha yung ating message na yun is via string. Yun ang pinakamadali based on sa aking experience. Kasi itong substring na to, para kasing sa Tagalog, sinachap-chap natin yung ating original na string ito. Yan. Sinachap-chap natin ito and kinukuha lang natin yung data na kailangan natin mismo. Okay guys? Pero kapag ito naman ay ginamit nyo itong string, medyo mapapamiliarize kayo and then mas mapapadali yung inyong code kapag ginamit. Okay guys. So ngayon na-chop-chop na natin yung ating date string. Nakuha na natin itong ating hour, minute at saka seconds. So ang pinaka gagamitin natin dito is itong ating hour at saka itong minute. Na ngayon ilalaman natin dito sa ating mga variables na hour, minutes, saka seconds. So, pwedeng itong seconds, hindi na natin tukunin, i-comment na lang natin. Pero, isa na mapansin natin para makita nyo yung difference. Okay? Kung makikita nyo dito, testing natin. Kuwari ito ay ginawa kong 14. Tapos, upload natin to. So, tingnan natin yung serial monitor. Okay. So, yan. Itong ginawa nating 14, nagsama siya ng isa pang character. Itong double dot. Okay, guys. So, balik natin sa dati para makuha lang natin yung actual na kailangan natin. Actually, meron akong project dito na hydroponics naman. Ginagamitan ko ng RTC module para makontrol yung aking mga pump, kung kailan siya mag-on at saka mag-off. So, napaka-useful niya since sa halip ako mag-on manually, ay pwedeng yung ating Arduino na lang ang mag-control ng ating system. Okay guys?
And kung mapapansin nyo pala, kapag nag-serial.begin tayo dito, ito yung baud rate. Kailangang nakamatch ito dito sa ating baud rate dito. Kasi ito kasing 57,600, ito yung nakaset doon sa library. Pwede naman natin itong baguhin, pero hindi ko na siya binago dahil nang yun ang gamit natin. Ngayon, kapag hindi siya match, halimbawa, binago ko, 38,400. So, madidisplay sa kanya, hindi niya maunawaan. So, yan. So, kailangan match yung baud rate natin dito at saka dito sa ating serial monitor. Kadalasan kasi makikita nyo sa mga programs na na-download ay yung 9600. Kaya baka magtaka kayo kung bakit ang serial monitor nyo ganito. So kailangan nating i-match yung baud rate ng ating serial monitor sa kung anong nakaset dito sa ating serial. Okay? So pag binago natin, automatic yan, re-reset. And then makukuha na natin yung ating gustong makita. Okay guys? So meron tayo ditong yung AC valve uli. Isaksak natin yan maya maya, pero i-edit natin ng konti ang code natin. So ang oras ngayon is, ito kasi military time, so 23 and 46 minutes. Ang gawin natin, i-on natin ng 23 48 minutes, and then mamamatay ng 49. Ito kasi sinusunod lang natin sa time ngayon kasi sa halip na bago tayo ng system clock natin sa ating mga laptop or PC, dito na lang natin baguhin. Okay guys? So ano na ba? Upload natin siya. Pagka-upload ay sasaksak ko na itong ating plug sa ating AC socket. And then, wait na lang natin. So, ito 47. Ang status ng relay natin is naka-off ngayon. So, dapat pag nag 48 minutes yan, mag-o-on yung ating AC valve. So, wait natin. Okay. Anytime now. Okay. So, nag-on na yung ating valve. And then, dapat kapag naging 49 minutes, 23 and 49 minutes, dapat mamamatay yung ating valve. So, napaka-useful ng RTC sa mga projects kung paulit-ulit lang yung ginagawa ng system natin, pag-on at saka pag-off. And then, ano nyo naman yan kapag ang prototype nyo time-based. Okay guys? Kasi kung ang gagawin nyo is yung timer lang ng Arduino, hindi niya kaya yon kasi hindi yun yung actual time ang ginagamit niya. Okay? Ayan guys, namatay siya sa 49 minutes. So pwede pa natin dagdagan niya na kung kailan mag-on at mag-off. Kasi sa mga projects natin, hindi lang kasi iisang ating i-on saka i-off, pwede pa natin dagdagan yan. Pero dito sa kit kasi natin is isang relay lang ang kanyang ginagamit. So basically, itong mga tutorials na ito is para mag-build up tayo ng foundation sa programming ng microcontrollers. Since kung mapapansin niyo itong Arduino ay napakadaling gamitin kaysa dun sa ibang microcontrollers dahil nang readily available yung mga libraries
Kasi pag ibang microcontrollers, medyo kailangan nating yung pinaka root nung code ng RTC, halimbawa ang ating gagamitin. So napadali yung ating prototyping sa Arduino. Okay, so baguhin natin ito ng konti. Lagyan natin ng seconds. Tingnan lang natin difference. Ito nga palang if statement na to, at meron akong AND yung ampersand, double ampersand. So dapat dito sa if statement na to, dapat ito masunod lahat. Lahat dapat yan. So ano second natin is pagpalagay na 0 equals. Pero para pala magamit natin itong second natin, kailangang bawasan natin yung delay ng ating RTC. Kasi ang kada print nito every 5 seconds. Kung mapapansin nyo, natalon na yung seconds. Okay. Pero testingin natin na gamitin itong seconds na to. Okay, ano namang oras? 23 pa rin, 51. So, ito gawin natin 52. 52. Tapos 0 at sa 20 seconds. Hindi, gawin na natin 53. And then, kailangan nating baguhin yung delay. So, gawin natin itong 500 na milliseconds para ma-print out natin yung seconds mismo. So, anong oras na? Yan. So, sa 53 tayo. Upload natin to. So, ang control niya is by seconds. So, sa 00 mag-on at saka sa 20. So, dapat ang hour ay 23, 53, and 0 seconds. At dito ay 23, 53, and 20 seconds. Now, kung mapapansin nyo yung seconds dito, nag-ano na siya, nagka-count na ng every second. So, ano na natin yan. Wait lang natin mag 23, 53, and 00. Dapat mag-on yung ating bulb. Okay, guys. Okay, yan o, 50. 10 seconds na lang. Tapos mamamatay siya ng 20 seconds. Okay, on. Countdown tayo ng 20. Hindi siya countdown, count up. Okay, guys. Okay. So basically wala na siyang human intervention. Fully automatic siya. Kaya ito yung kagandahan ng Arduino ng microcontrollers. Kaya nyo mag-automate ng mga system nyo. Kaya meron kayo napapakinig na mga home automation projects. Magseset lang kayo ng date at time na mag-on yung ating kung anong ating ino-on. Pwede ito sa mga pet feeder. Pet feeder. Kung gusto nating i-feed ng ating mga pets ng ganitong oras, pwede nyo gamitin ang ganitong concept sa inyong mga projects. Okay guys, sana may natutunan uli kayo sa ating video ito. And I hope na magawa nyo na inyong mga prototypes. And thank you nga pala sa mga viewers natin na nanonood. And please share the video sa ating mga friends kung sila ay nag-i-STEM or engineering. Kasi ang goal naman ng Alexab is to teach ang mga STEM student para mag-guide
para makapagbuo sila ng kanilang mga prototypes since sila naman ay nasa STEM or engineering. So mas maganda guys kung hindi natin ipapagawa ang ating mga projects and kaya nating magawa ng mga system ng atin lang. Okay guys, thank you. Please share our video and please subscribe para sa mga bagong mga video natin and good luck po sana. Good luck sa inyong mga project. Okay, bye-bye.